Sa video natin ito mga boss, pag-usapan pa rin natin itong iba pang features ng Bluebeam at saka ng Plan Sweep. Ang una nating pag-uusapan mga boss, dito muna tayo sa Plan Sweep. Itong image mga boss, no? Paano ba mag-insert ng image dito sa Plan Sweep? Importante rin yung pag-insert ng image mga boss dito, no? Kasi halimbawa gusto nating makita yung dinidemolish nating area o yung portion ng building, no? So, mas maganda kung i-insert natin yung picture na yon. Dito papasok yung image, no? Kung gusto nating insert yan mga boss dito sa Plan Sweep, pwede natin kunin itong image icon na ito. Pagkatapos hanapin natin kung saang folder siya, saan natin makikita. O halimbawa dito, o itong file na ito, then open, then click, galawin natin yung mouse. Ito yung image mga boss, no? Kung okay na, right click lang natin, then stop. So, ito na yung image, no? Ngayon, ang susunod na pag-uusapan natin, paano ba maglagay ng mga letter, no, dito sa Plan Sweep. O, minsan may sinusulat tayo rito. Halimbawa, gusto kong magsulat dito. Click lang natin itong note icon. So, ito pala yan, na? And then, click lang natin dito. Magbabox tayo. O, pwede na natin i-type dito sa text, na? O, halimbawa, gusto kong isulat dito. Then, pwede natin i-adjust din yung text height, no? Tapos, yung color ng letter. Halimbawa, blue. Ito siya. Then, okay. So, ito yon, no? Ngayon, kung sobrang laki niya, so, pwede kong i-edit yan. Ito, pwede rin siya rito, mga boss, oh. Ayan, na? Pwede natin i-type dito. Text size. So, halimbawa, 0.5. Ayan yan, no? So, ito yung paglagay ng letter naman dito, no? Sa Plan Sweep. Okay, subukan naman natin ngayon yung iba pang feature nitong Plan Sweep. Halimbawa, gusto kong maglagay ng arrow, gusto kong maglagay ng rectangle o ano pa. Dito yon sa may markups, no? So, arrow. So, click lang, galawin yung mouse. Ayun, no? Then, click lang. Halimbawa, gusto mong i-pick pa sa iba. Then, right click, stop. So, ayan yung paglagay ng arrow, no? Yung markups, no? Dito siya, oh. Click yung arrow na ito, yung markups. And then, halimbawa, gusto kong box na markups. Ayun. So, namomodify ito mga boss, na? Yung mga markups na yan, no? So, click lang natin ito. Halimbawa, pen markups. Kung gusto nating mag-drawing, no? Kung okay na, right click, stop. Ayan, na? Yan yung mga markups. Importante ito, no? Yung mga markups na yan, no? Ito naman yung highlighter, no? So, click lang natin ito, yung gusto nating i-highlight. Ayan, no? Yung highlighter. So, ayan yung iba pang features dito sa Plan Sweep, no? Punta naman tayo dito sa Bluebeam. So nandito na tayo sa Bluebeam. Halimbawa, gusto kong maglagay ng image dito. So, yung image dito mga boss, kung sa Plan Sweep meron na siyang icon dito. So, dito nandito siya sa Tools, tapos Markups. Ito yung image. Tapos sa From File, From Camera, From Scanner, Graph Image. Subukan natin itong From File, no? So, click lang natin ito. Hanapin natin kung saang folder. So, then halimbawa, ito naman, no? Yung file, then okay. Galawin yung mouse. Pag okay na, escape. Yan yung sa Bluebeam naman, na? Dito lang pala makikita yan sa Tools menu. Then, Markups, Image, tapos dito yan, no? From File,
Halimbawa, click ito, then okay. Ito yon, no? Yun namang letter dito mga boss, no? Ito naman yan sa tools, sa markups pa rin siya. Ito yon, text box naman siya rito, no? So, click natin yung text box, then galawin natin yung mouse o i-type natin dito, no? So, pwede tayo mag-type dito ng gusto nating i-type. Halimbawa, then pag okay na, escape lang. So, eto yan, no? So, kung gusto naman nating palitan ng kulay, ng text, no? Ng height, yung style ng letter, eto yon, no? O, hanapin lang natin dito. Hanap tayo rito. Tapos yung text height, eto yon. Yung color, eto. So, yung markups na ito, no, dito sa Bluebeam, medyo marami siya. Tools and then markups. May mga arrow siya. Ito, makikita nyo. Namamodify naman ito mga boss, ha. O, click nyo lang. And then, pwede nyong i-modify na, no. Ito yung mga arrow. Piliin nyo lang kung anong klaseng arrow yan, no. Tapos, yung size ng arrow. Halimbawa. So, pwede nyong i-adjust, no. Ayan, lumalaki siya. Tapos kung titingnan natin dito, marami pang makikita sa markups, no? Ito, no, hindi kagaya nung sa plan sweep, limited lang. So, nandito yung mga arc. Pwede nyong tingnan na lang. Tools, markups, ayan, no? May mga line. Ayan, no? Tools, markups. Ito, no? Pati nga yung mga cloud, no? Meron dito. Ayan. Kayo na lang ang mag-search nito, no? So, napakarami niyan, no? Ng markups dito sa may Bluebeam. Ayan, no? Merong highlight, eraser, tapos polyline, dimension, meron din dito rectangle, ellipse. Ayan yung markups, no? Dito sa Bluebeam. Halimbawa, itong pinaka-pointer natin ito, itong crosshair pointer, naka-on siya. Kung gusto nating itago ito mga boss, no? Nandito lang ito mga boss sa settings. Pagkatapos, i-off lang natin ito yung show full screen cursor. So, alisin natin yung pagkaka-check. Click lang natin. And then, balik na tayo sa home. So, kung napansin nyo mga boss, wala na yung pinaka-crosshair pointer natin. So, hindi siya naka-pull, no? So, kung gusto naman nating ibalik, syempre, nandito lang yan sa settings. Tapos, i-check lang natin, no? Ayun. And then, balik lang tayo dun sa home. So, balik siya uli. Ngayon, kung sa Bluebeam naman natin na hanapin yan, punta lang tayo dito sa Bluebeam. O, click lang natin itong Bluebeam. Ang Bluebeam mga boss, nandito yan sa view naman, no? O, click ko yung view. Tapos, click lang natin ito, yung full screen crosshair. So, ibig sabihin ito, once na naka-activate siyang ganyan, ibig sabihin, default nandyan yan, no? So, kung gusto nating itago, so, view, tapos, click lang natin. So, ibig sabihin, wala na uli siya, no? So, hindi natin makikita. Kaya lang mga boss, minsan kailangan natin yan para ma-visualize natin o kung sanay tayo sa ganyan. Kasi sa AutoCAD, karaniwan, naka-pull yun, no? So, pwede natin click yung view, pagkatapos, i-on natin. Full screen crosshair. Click lang natin, so, babalik siya. Ayan yung crosshair pointer sa plan sweep at saka dito sa Bluebeam review. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no? Ito namang pag-adjust ng mga text, mga dimension. So, paano i-adjust? Unahin natin dito sa plan sweep. So, para ma-i-adjust yan mga boss, meron tayo dito, no? Pwede nating i-set yung default. So, pwede nating i-set dito sa may settings. Tapos, hanapin lang natin itong annotations.
Eto. So, kung napansin nyo mga boss, may mga default siya. Halimbawa, gusto nating iset yung default ng dimension. So, click lang natin itong dimension settings. So, ito yan mga boss, oh. So, merong text height ng dimension, yung kulay, no? Pwede nating iset yung color ng dimension line, text color, precision, yung text height, no? So, minsan nagtataka tayo, yung dimension dyan sa plan sweep o mapa Bluebeam man, medyo malaki. Na-i-adjust yan mga boss, no? Halimbawa, gusto kong 0.5 lang. Then, okay. So, kung babalik ako dito sa my home, magda-dimension ako. Click ko lang itong dimension. Tapos, magda-dimension ako rito. Ayan, kung napansin nyo mga boss, ayan na yung nakaset. Ito na, no? So, kulay blue. Tapos, ito yung color ng dimension niya. Ayan yung laki. So, kung gusto nating liitan yan, pwede naman tayong pumunta uli dito sa may settings, annotation, dimension settings. So, liitan lang natin. So, instead na 0.5, o ilagay natin, kunwari, 0.2 lang. Tapos, yung color niya, hindi na siya blue. Gusto natin black lang. Pati yung precision, pati yung style ng text natin, no? Pwede nating baguhin dito, no? Then, okay. So, punta tayo sa home. O, subukan nating mag-dimension kung anong itsura. Kung napansin nyo mga boss, ayan, no? Sobra naman siyang liit. Right-click, stop. Ayun, no? So, maliit siyang masyado, no? So, ayan yung pag-adjust ng dimension text, ano? At saka yung dimension arrow, dimension color, no? Ang susunod na pupuntahan natin, dito naman tayo sa Bluebeam. So, paano yung pag-adjust niyan? So, punta tayo dito sa Bluebeam. Dito sa Bluebeam mga boss, ang default isineset yan dito sa may tool chest, no? So, kung magda-dimension tayo rito, kung punta tayo sa tools, tapos measure, meron tayo length, no? Kung titingnan natin, ayan yung dimension natin. Ito yan, no? Yung pag-set niyan, so, pwede nating iset dito sa may properties dito. And then, iset natin yung tool chest. Ilagay natin siya sa tool chest. Halimbawa, gusto nating lumaki. Baguhin yung kulay. Halimbawa, ito. Ayan yung pag-set. Yung style ng letter natin, no? Nung text. Pwede nating baguhin, no? Ngayon, kung gusto nating ito na yon, pwede naman tayong pumunta rito sa may, ayan, no, add to tool chest. So, click lang natin ito. Ilagay natin sa tool chest na gusto natin. Halimbawa, dito sa Kuya Fred tool chest. Tapos, pwede nating lagyan ng name, no? Fred Dim. Ayan, na. Fred Dim 1. Ayan, na. So, once na ilagay na natin sa tool chest, puntahan natin yung tool chest na pinaglagyan natin. Ito siya. Yung Fred Dim 1, no? So, ilagay natin, wag natin kakalimutan. Dito lang yan mga boss, ha? Add to tool chest. Tapos, hanapin natin kung saan natin ilagay dito. Halimbawa, dito sa My Tools. Hanapin natin yung My Tools. So, pupunta dito yan sa baba. Ito yun, no? Once na ano na yan, na set na, ang mangyayari, lumalabas, ganito siya. Ayan, no? So, dapat hindi siya ganyan. Pwede naman nating iset yan, i-right click lang natin, ilagay natin yan sa properties mode, no? So, pag naka-properties mode na yan mga boss, so, pwede na natin gamitin, no? So, ito na yan, no? Ayan yung setup ng dimension natin. Kung napansin nyo, click, click, ayan yan, no? Ayan yung pag-set dito sa may Bluebeam, no? So, ilalagay natin siya sa tool chest. Itong naka-open na ito na program ay Plan Sweep ito. Ang una natin gagawin mga boss, no, gaya na sinabi ko dati bago tayo mag-uumpisa sa pag-estimate,
ng kahit na anong ini-estimate natin, mapa area yan, volume, segment, linear, kung ano man, count. Kailangan nating gamitin muna itong scale. So, kailangan muna nating i-scale yung plano natin, no? So, click yung scale. Tapos, hanap tayo ng mahabang length. Ito, halimbawa, itong 30 feet na ito. O, type lang natin yung 30 feet. Pagkatapos, i-okay natin. Tapos, click natin yung dulo-dulo ng dimension, no? Para makapag-scale tayo. Pag nakita na natin na tama na itong scale niya, so lumabas naman 30 feet ito, parehas, ibig sabihin, na-scale na natin, no? Ayan yung first step pag gagamitin natin yung plan sweep. Ngayon, subukan na nating mag-compute ng area at volume using plan sweep. Para maka-compute tayo ng area, ito yung icon na area mga boss, no? O, click natin yung area. Pagkatapos, maglalagay lang tayo ng name, no? Halimbawa, slab area. Ayan, no? Tapos, ang gagawin natin mga boss, papalitan natin ang kulay ito kung gusto nyong palitan o gusto nyong default na lang. Ayan, no? So, palitan natin. Ngayon, ang gagawin natin, i-okay natin. Pag in-okay na natin, no, pwede na tayong pumindot ng mga corner, no? O yung point, no, na gusto nating kunan ng area. O once na pick na natin yung mga points, no, i-right click natin, then stop. Kung meron pa tayong kukomputin mga boss, no, new section naman, no. So, click natin ito, yung new section, kung kukomputin pa natin yung kabila. O, click lang ng click. So, maganda, lapitan natin para accurate yung pag-estimate natin, no? O, once na na-click na yung 4 na point sa rectangle na ito, right click, then stop. So, kung mapansin nyo mga boss, ito na yung area, yung slab area na kinompute natin, 200.9 square feet. Ayan yan, na? Ngayon, kung ko-compute naman tayo ng volume, o tingin tayo ng ibang part ng plano rito, o halimbawa, ko-compute natin yung volume nito. So, kung titingnan natin dito sa mga icon, mga boss, wala tayong makikitang volume na icon, no? So, yung volume na yan, nandito yan sa area, dun sa loob niyan, meron tayong makikita rito, cubic yard. So, since cubic yard ito, volume ito mga boss, no? So, click lang natin itong cubic yard na ito or area cubic yard na ito. Click. O, pwede nating lagyan ng name, no? Halimbawa, slab volume in cubic yard, na? Ngayon, ang gagawin natin mga boss, pwede nyo lagyan ng price ito, no? Kung gusto nyo lagyan ng price, yung depth niya nakalagay sa inches. Halimbawa, gusto kong lagay na depth niya o yung kapal niya 6 inches. Pagkatapos, once na type na natin yung kapal niya o yung depth niya, pwede nyo palitan din ng kulay. O halimbawa, eto naman. Ngayon, i-okay na natin, no? Yung pag-pick ng area at saka ng volume, halos parehas lang. So, i-click lang natin ito. Click. Click, click, right click, stop. So, kung tapos na, ito lang yon, stop na tayo, no? So, ngayon kung kukomputin pa natin yon, new section. Tapos, click lang uli. Click, 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 then right click, stop kung tapos na. So, kung makikita natin mga boss, ito yung volume, slab volume in cubic yard, 3.7 cubic yard. Ayan, na? So, kung gusto nyo makita sa legend dyan mga boss, gusto nyo tingnan, i-right click nyo lang, show legend. So, kung makikita nyo, ito, no, nung nasa baba, ito yun, no? Ito rin yan, na?
So, ito yon, slab area 200.9 square foot, no, or square feet. Yung volume naman, slab volume, pwede kong i-drag ito para makita natin. In cubic yards, no, 3.7 cubic yard. Ayan yung pag-compute ng area at saka ng volume using plan sweep program. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss ang pag-compute ng area at volume using Bluebeam naman. Dito sa pag-compute ng area at volume o kahit na anong kino-compute dito sa Bluebeam, kailangan din nating mag-scale, na. So nandito 'yan sa tools, measure, set scale, ayan na. Tapos click natin yung custom and then calibrate. Once na kinlik natin yung calibrate, yung okay lang natin. Tapos hahanap tayo ng dimension na i-calibrate natin. So halimbawa itong 8.5 meters, pipindutin natin yung dulo-dulo para ma-calibrate natin yung scale, no? So click and then itatype natin dito kung ano yung length, no, nung kinakalibrate nating length. So kung 10 meters yun, type natin dito 10. Since 8.5 yun, no, type natin dito 8.5, no? Ang unit niya, etong plano na ito, meters yan, click natin yung meters, no? Then apply scale. Para ma-check nyo kung tama, no, yung kinalibrate nating scale. So pwede tayo pumunta sa tools, measure and then length. So susukatin natin kung tama yung scale, no, using length. So since naka-pitch siya mga boss, no, pwede nating i-convert ito sa meter, no. So meron naman tayong units dito. Yung length pwede nating gawing meter instead na feet. So ito yung mga boss, oh, 8.51. So dikit na dikit siya dun sa 8.5 na. So ibig sabihin tama yung kinompute natin. So maaring sa pag-pick lang dito na konting-konting diferensya yung ano natin, kasi nga hindi nag-o-snap kasi PDF itong drawing natin, no? So i-delete na natin ito and check natin itong 3 meters kung makuha niya. Measure length, o click natin ito, dulo-dulo, o yung unit i-adjust natin to meter. Ayun, kung napansin natin mga boss, tama naman, no, yung sinet nating pag-calibrate natin. So ito yun, no, 3 siya, 3 to 3 yun, no? So ibig sabihin may diferensya lang tayong napindot doon na konting-konti, no? So ngayon since na-check na natin, no, tama yung pag-set natin, pwede na tayong kumompute ng area rito, no? So yung pag-area naman dito, yung computation niya, nandito yan sa tools, measure, ito yung area, no, dito sa Bluebeam, no? And then click natin yung mga corner, no? Yung mga corner para ma-compute yung area nito. O sa kaso nito, 4 na corner. Yung iba nga, polygon o ibang shape, no? Pwede nating i-click yan. Then ang gagawin natin, enter. So ito yung area. So pwede nating i-adjust yung text natin dito, no? So ang text nito, font size, pwede nating i-adjust. Halimbawa 8 para makita. So ito yon. Ang gagawin natin, pwede naman nating palitan, no? Ito ang title, pwede nating palitan yan dito, oh. Halimbawa slab area rin. Ito yun, oh. So napalitan, oh. Dito lang yan, oh, sa properties. Ito, na. So yung pagpalit ng kulay, pwede rin naman dito yan. Ito yun, oh, no? So ayan yung pag-compute ng area rito, no? So
Ngayon kung gusto pa nating computein ito, punta ulit tayo rito, Tools, Measure, then Area. So, dito, pwede naman natin gawing i-click dito, then mag-rectangle lang tayo rito. Pwede natin ganyanin. So, ito yung area, no? Dito meron namang match properties, no? So, i-match properties na lang natin. Click natin ito. And then right-click. Format painter ito, no? Click lang natin ito para parehas. Ayun, no? So, yung area nito na-compute na, ayan, no? Naka-square feet silang parehas. Pwede naman natin gawing square meter yan. So, dito yung pag-change ng unit dito sa Bluebeam, madali siya, no? So, compare sa plan sweep, mas madali yung pag-change ng unit dito, no? Ito yun, no? Square meter. Ayan, no? So, pwede natin i-square meter ito. Ito yan, na? Yung dalawang area. Ngayon, pag magko-compute naman tayo ng volume, so, ito naman, dito sa my tools pa rin, measure, and then, ito naman yung volume, ayan, na? So, once na-click natin yung volume, dito actually, no, bago natin i-click yung mga corner, pwede rin natin lagyan ng subject dito, no? Anong volume ang kino-compute natin, no? Halimbawa, slab volume. Ayan na. Ngayon pwede rin niyang i-copy yan, Control C. And then ilagay natin Control V. So ito yan, no? So pwede nating baguhin yung kulay. Pwede nating baguhin yung kulay ng text, no? Dito, bago natin pindutin yung mga corner o yung mga point na gusto nating i-pick, no? Once na na-set na natin yan, and then i-enter natin, no? Ito na yan, yung slab volume. So naka cubic feet siya, gaya na sinabi ko dito sa Bluebeam, madaling i-adjust yung unit niyan, no? So click yung unit, tapos sa volume, instead na cubic feet, gawin natin cubic meter. So ito yon. Ayan yung pag-compute ng volume at saka ng area, no? Dito sa Bluebeam. So, tingnan nyo na lang mga boss kung ano yung difference nila, no? Kung ano yung pagkakaiba nila. I-practice nyo. At least dito sa ginagawa natin, dalawang program na kaagad ang pinag-aaralan natin, no? Ang plan sweep at saka ng Bluebeam review. Okay, kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.